Dito simula sa may long span. May sinag pa ng araw ah. Hapon na. Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So nandito tayo ngayon sa Magalang, Pampanga. At meron tayong i-install dito sa mismong roof na ito. 10.5 kilowatts na solar panels. Ayan. Dito natin ilalagay yan. At yung 10.5 na yun ay 21 pieces na 500 watts. So ang magiging connection ay 3 series at bawat series ay 7 pieces. So ang ilalagay natin na inverter dyan ay 12 kilowatts na single phase hybrid na DEA inverter. So yun lang muna. So ayan nga mga ka-solar, no? Tayo ay nagbabalik. At ito, tapos na yung nilagay natin na 21 pieces na 500 watts na solar panels. At naka 3 strings yan. So ibig sabihin, yung unang 7, yung per 7 panels na yon ay nasa 1 string or string 1. At sumunod dyan ay yung string 2. So ganun ang bilang niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 at hanggang pumunta yan dito. So dito nga sa huling ito ay nakalampas tayo ng isang piraso kasi para maging equal yung number of solar panels per string. Pero yung ating 12 kilowatts na hybrid DEA inverter na single phase ay kaya naman yan ng 15.6 kilowatts. At doon sa 15.6 na yon ay nilagay lang muna natin ang 10.5. So kung mapalalagyan pa ng additional ay maganda naman. At nang ma-fully utilize natin yung charging at saka discharging ng battery. Kasi yung battery na nilagay natin malaki ang capacity. Dalawang 280 ampere hours. So 560 na agad yun. So kakailanganin talaga maglagay ng additional panel dito. Ayan. So ayun mga ka-solar, no? Yung sinasabi ko kanina dun sa taas, meron tayong dalawang battery na in-install dito. Ito ay one solar, pero ang talagang cell niyan, ang pangalan ng cells na 16 series. So ibig sabihin 16 na piraso bawat battery pack ay high G. Ito yan, high G. So, yung 16S na yan, ibig sabihin ay 16 series. Para makaabot tayo sa 51.2 volts na nominal voltage, kailangan nating i-series ang bawat isang cell. So, yung 16 cells na yon ay naka-series. At bawat isang cell ay 280 ampere hours ang capacity. So, itong 300 na ito ay sa pagkakaalam ko, hindi yan amperahe, hindi yan capacity, kundi yan ay model lang, model ng high G. So model 16S3, pero ang laman yan ay 280 ampere hours. Okay, so dalawang piraso yan na 280 ampere hours. At ipapakita ko yung actual na capacity niyan. Ayan, so eto
Punta tayo sa capacity. Ayan, so sa ngayon yung full charge capacity ay 280 ampere hours. Okay. Ayan. At yung remaining charge niyan ay 196.1. So kitang-kita naman bagong-bago kasi wala pa, zero pa yung nakalagay sa cycle. So yan yung cycle life ng ating battery. And since LiPo 4 ito, talagang matagal, mahaba ang cycle life nito. So nasa 6,000 cycles yan. At kung kukunin mo yung buhay niyan sa taon, i-compute mo, ay divide mo lang yung 6,000 sa 365 at aabot yan ng 15 years. Mahigit kung tama lang ng range ang ating ginamit na parameter settings. At dito merong label yan, may parameter settings yan na nakalagay na rito, nakadikit na sa gilid ng battery na to. At bukod dyan, ipapakita ko mamaya yung actual settings na ginawa natin. At kung sakali ay pwede nyong maging model or basehan pagka kayo ay magse-set up ng Higi 16S3. So ang rated capacity natin ulitin ko lang na 280 ampere hours yan, at yung equivalent power niyan in terms of energy sa watt hours ay 14.3. At yung high voltage protection yan nasa 56. So ibig sabihin yan, yung high voltage protection, ang gagana dyan ay yung BMS or battery management system na nasa loob nitong battery na to. At ang protection niya para sa low voltage ay 44.8. So maganda yon kasi yung 44.8 ay dapat ma-synchronize natin dun sa setting ng inverter para hindi na natin mapaabot doon. At bukod doon sa hindi na natin paabutin sa ganyan na state ng charge niyan, ay nakakatulong yung medyo mas mataas ang low voltage mo compared dyan sa labeled na yan, dahil nga yung cycle life ay hindi na maapektuhan. So yung maximum discharge current ng BMS na nakalagay dito ay 200 amperes. So kayang-kaya niya na hugutan ng 200 amperes. Although ang ating 12 kilowatts na inverter na DEYE ay nasa 190 amperes ang maximum niyan. Since parallel naman yan, so kakayanin naman yan. At pwede tayong mag-charge dyan ng maximum charge current ng 150 amperes. So maganda yung BMS nito kasi hindi yan kagaya ng mga ibang BMS na pagka ang discharge mo is 100% ay 50% lang yung pwede mong gawing charging current. Pero ito ay 200 amperes ang maximum discharge current, pero yung kanyang charge current ay 150 na supposed to be 100 lang. So mas mataas yung discharge current pero hindi naman naging 50% lang. Instead 75% nga yan yung maximum charge current. So papakita ko yung setting natin sa DEYE inverter. So sa ngayon mga ka-solar ay wala tayong communication cable, kaya mapapansin nyo naka-use battery ako. Yung battery mode natin use battery yan. Ito kasi yung ating communication cable na UTP ay hindi available dito sa dalawang type ng battery na to. Pero pwede naman tayong maglagay niyan, kaya lang kukuha tayo ng communication cable. So yon, pwede nating isaksak sa CAN bus. May CAN port dito sa loob at direkto din sa CAN ng battery nito. So yung BMS niyan ay merong CAN port, at yung RS485 ay i-connect natin dito para yung RS485 nito at saka ito ay mag-usap, then papunta rito sa inverter. Kaya lang kakailanganin natin ng switching ng DIP switch. So meron na rin ako naituro kung paano gamitin yung DIP switch niyan or yung dip switch. So sa ngayon kasi wag muna natin bugbugin at bagong-bago pa lang natin na i-connect ito, ay
nilagay ko muna sa battery capacity, which is yan naman talaga dahil dalawang 280 ampere hours yan. So 560. At sa ngayon medyo bine-baby muna natin 85 amperes muna yung ating max discharge, pero sa BMS niyan ay nakalagay dun 150. At maximum discharge natin ay 95 amperes. Pwede namang iset yan later on, kaya lang nasa startup pa lang tayo, kaya wag muna nating abusuhin. So punta tayo doon sa setting natin ng battery. Naka low voltage protection ng ating BMS yung battery para dito sa 56. So ibig sabihin yun na yung pinakamataas, kaya nilagay lang muna natin ang float natin sa 55.2, at yung absorption dapat parehas yan sa equalization, kasi ang equalization ginagamit lang naman yan sa lead acid, at kailangan natin ilapit yan sa absorption. So 55.5 lang yan parehas. So ang shutdown natin, instead na 44.8 ay ginawa natin 45.5, at yung lowbat natin 46.5. Yung restart, very common naman yan na pagka namatay ang inverter mo at gusto mong gamitin uli yung output, ay kailangan umabot muna sa 52 volts. So yun ang ating setting para dito sa One Solar na battery Hi-G 16S. Sa ngayon ay ginagawa natin, tinatakpan na lang. So ulitin ko lang yung na-mention ko dun sa taas sa panels. Meron tayong 10.5 kilowatts na solar panels doon. At ito 12 kilowatts lang yung nailagay natin na DG inverter. At yun nga, dahil ito ay available for room for expansion, so pwede ito hanggang 15.6 ang PV input. So ibig sabihin pwede pang additional na 5 kilowatts ang ilalagay natin, So sa ngayon ay kaya naman yan. At yung kanyang load kanina nakita ko, ang pinakamataas ay nasa 6.9. So kayang-kaya niyan dahil lapat ang aircon niyan at naka-grid connection na tayo. So papakita ko lang ang ating connection, Ito, meron tayong nilagay na automatic transfer switch. So madali lang naman tong automatic transfer switch na ito na sundan, kasi ito yung pinaka load side, At kung gusto mong kung alin man dito sa dalawang ito ang gusto mong paandarin, halimbawa during brownout, ay pwedeng gamitin yung nasa likod, yung kulay red, kasi load side yan. At ang magpa-function dyan ay yung para sa load side lang ng inverter. At syempre ito lilipat dito yung arrow nyan. Dahil nga automatic yan, kinakailangan na nandito lang yan, dito naka-vertical. At kung gusto mo i-manual, dito naka-horizontal dapat yung ating susi, So ang connection natin dyan ay nakaparallel yan, papunta yan dito sa ating grid, na circuit breaker. At yung circuit breaker na yan na grid ay nakaparallel din sa SPD, at tumuloy yan sa ating ground. So grounding natin. At ito naman ay load side yan. So ito na yung sinasabi ko kanina na pagka brownout ay magpa-function itong nasa likod, at tuloy-tuloy lang na magkakaroon ng supply dito sa ilalim, sa load side, papunta ron sa circuit breaker ng ating in-installan, At ito, dalawang DC isolators ang ginamit natin yan, pero 3 strings lang tayo dahil tatlong lines ngayon, at na-mention ko na 10.5 kilowatts yun. So dun sa 10.5 ay 3 strings, 7 pieces bawat isang string. So gusto mong mag-automatic, kailangan i-short mo dito, magkabilang dulo may number naman yan. At dito nakalagay yung kung alin ang paandarin mo, limbawa yung reserve o kaya yung normal, kailangan magkaroon ka ng linya papunta ron. So kailangan ma-energize mo to. So may number din yan, partner yan 1 and 2, at saka doon sa dulo. So yun lang ang ating simpleng connection.
para dyan sa output grid at saka load output ng inverter. So nandito yan. Ito yung sa grid side at ito yung sa load side, pero ang ginamit natin isang pasukan lang para hindi na magalaw ito. Siyempre nag-iingat tayo para hindi mapasukan ng ipis yan kung ano man ng butike. Isa na lang ang ginamit natin para at least magkumpulan dito. Eto, sinasarado ko nga para mahigpit, walang papasok. Ultimo lang kami, hindi papasukin. Yun. At yung wifi nito, okay naman na, nakaset na. Kasi pagka nakailaw yung tatlo niyan, ayan yung yellow na yan, may ilaw, ibig sabihin ay nagpa-function na yan. Kaya lang may delay yan bago mo makita talaga yung result. So yun lang mga ka-solar dito sa setup natin dito sa Magalang, Pampanga. At natapos na rin natin yung 10.5 kilowatts panel and 12 kilowatts na Deyo inverter with 2 pieces 280 ampere hours na battery at LiPo 4 yan. So ayun, at maraming salamat muli sa panonood at usap tayo sa susunod na video. Ang inyong ka-solar, si Solarens.